Hanggang sa si Sara Duterte, hindi, sige, hinayaan na. Then after that, sino nang iipit? Sino ba nang iipit? Nakita mo ba nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos against kay Sara? Ang problema kasi dyan, sir, hindi nga siya nagsasalita. Yun nga yung problema. Di ba, pinsan nyo yan. Tapos siyempre under niya yan kasi ano lang yan, house speaker lang yan eh. Tapos paano yun? Alam niya naman na si Sara talaga yung team niya. Gusto mo bang ipabuka sa akin na parang si Pangulong Bongbong Marcos walang isang salita, yung parang pinangungunahan siya ng ibang tao. Ay, hello sir. Magandang araw po. Bro. Magandang araw. Oo. Kumusta? Hindi kasi dati kasi sir nung kasagsagan kasi ng eleksyon, isa ka rin naman sa sumuporta sa unity team, di ba? Oo, yun naman talaga yung pinaniniwalaan ko eh. Kaya nga sinuportahan ko yung tambalang Marcos Duterte kasi alam naman natin yung popularidad ng mga yung mga politiko na to, katulad ni Tatay Digong tsaka ni Apo Lakay, di ba? So, yun talaga yung pinili ko at hanggang ngayon naman nananatili tayo na sumusuporta sa kanila. Oo. Pero ngayon kasi, siyempre, alam naman natin yan eh. Waka mo nga ate. Ngayon, alam naman natin kumbaga, nagkaroon na talaga ng hiwalayan eh. Di ba? So, kahit sabihin natin na kumbaga, yung iba nagsasabi buo pa yung unit team, yung iba naman nagsasabi wala na, sira na. Pero para sa akin, it's my opinion na wala na, sira na talaga. Para sa iyo sir, paano mo naman nasabi na wala na? Kasi siyempre, lapit mo nga akong tete para marinig ng ako. Okay, actually ang unit team, so talagang sa mga down the line po ng ating president and vice president, talagang sira na po, wala na po ang unit team. Gagaya po ng mga speaker Martin Romualdez, no? At yan po ay nasa larangan po ng unit team during campaign. Pero yung ating president at saka vice president, sila po ay nakikita natin sa ngayon, no? At nagkakasundo at nag-uusap pa rin sila, no? Tuloy-tuloy ho mga kababayan, no? Ang problema lang kasi may mga gustong sumira, no, sa samahan, no, na mga ibang kababayan natin, no, sa samahan ng ating vice president at saka president, lalong-lalo na po ang ating vice president na gustong sirain ho ng mga ibang kababayan natin. Kaya ito po yung problema ho sa bansa natin, sapagkat napakataas naman po ng ratings po ng ating vice president, mga kababayan, no? Kaya siguro yung mga iba na naghahangad na maging president sa susunod na taon, no, halalan sa 2028, so dahil nakikita nila ay hindi nila kayang-kaya ang ating vice president sa susunod na taon or 2028 tatalunin bilang president ng ating bansa, siguro nang dahil politika dito sa ating bansa ay napakadumi, napakagrabe, napakagulo. So gustong-gusto nila tuloy-tuloy siraan ho ang ating Vice President VP Sara. So totoo po ang unit team at wala na po yan, no? Ang unit team, nagkaroon ng unit team nung kampanya lang. Pero sa ngayon ho, nasira na po talagang. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, ang ating president saka vice president, so okay naman sila sa ngayon, no? Nagkaka-issue lang sa mga down the line. Tulad dito sa nakikita natin sa Congress at saka Senate. So, lalong-lalo na po yung nangyari itong PI. So, at saka na hindi nila binigyan ng confidential fund sa request ng ating Vice President, no? So, marami pa po mga sumisilip diyan, lalong-lalo na diyan sa Congress, yung mga babae na alam naman natin, no? Yung mga makakaliwang grupo diyan sa Congress, talagang bumabanat po sa ating Vice President. Bagay, base sa'yo yun, no? Kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong prinsipyo, kanya tayong paniniwala at dignidad kung sino-sino suportahan natin. Kasi nabanggit mo, wala na sa unity para sa'yo. So,
respetuhin kita dyan. Pero tinatanong mo ba ako na wala na para sa akin yung unit team o ano ba yung estado ko ngayon? Sino sinusuporta ako? Oo, sir. Sino ba? Ako para sa akin, sinusuportahan ko talaga dito sa ngayon, para sa taong bayan. Kasi hindi ako meron akong advokasya na labanan yung fake news. 'Di ba? Kasi hangga't hindi natin napapatunayan sa bayan na isang bagay, binibintang pa lang natin, parang di naman maganda na tayo bilang influencer, sabihin natin, ito ba yung balita na to ay totoo. Ano papakita natin, 'di ba? Pero yung bugso ng damdamin ng bawat individual, okay 'yun. May palabas at may pakita sa mga kababayan natin. Pero pero ito sir sa loob, 2 taon na rin yung ating Pangulo. Kasi ako, it's my own opinion talagang parang nagsisisi ako kasi, di ba, dumadating tayo sa point na parang yung mga Duterte nagiging kontrabida sa administrasyon na ito. Which is alam naman nating lahat na unit team yan Kaya, tsaka unang-una, sa kaalaman ho ninyo sir, sa totoo lang, sila naman talaga ang nanligaw kay Sara, di ba, para makipag. Ako sir, to be honest Duterte ako bago ako naging Marcos, pero titingnan natin, parang lumalabas ngayon, parang nagiging kontrabida itong mga Duterte sa administrasyon na ito. Para ho sa inyo sir, di ba, naging supporters din kayo ng dati. Oo, kasi ako, nag-umpisa naman talaga ako, binablog ko talaga si Apple Lakay So, syempre, yung legacy ni Apple Lakay, talagang gusto ko ipaalam yung the other side of the story. So, syempre, tumakbo bilang kandidato Pangulo ng Pilipinas ay anak niya, sino pa susuportahan ko? Pero mabalik tayo dun sa sinabi mo, sabi mo nagsisisi ka. So, aminado ka na sinasabi mo, parang nabudol ka, ganun. Hindi, to be honest, parang nabudol ako kasi, di ba, kita naman natin. Di kasi alam mo sir, sa totoo lang, tagal ko na nahimik Pero nung nakita ko na parang nagiging kontrabida ang mga Duterte, parang sabi ko, teka lang, alam naman nating lahat na nung bago bumaba si Duterte, ang laki ng ratings yun Kaya kakaibang presidente na yan, na bago man lang bumaba sa pagkapangulo, ay na-idolize ng taong bayan. At hanggang sa ngayon, sa mga Kalye survey, makikita naman natin sa mga Kalye survey, di ba? Ako sir, to be honest, hindi ako naniniwala sa mga Kalye survey ng ilang mga vlogger ginabanatan si Digong. Kasi ako mismo, nandun ako sa reality, ako mismo nakita ko sa Baclaran, Pasay at kung saan-saan pang mga lugar na yung tao talaga dismayado kay Marcos. Bilang ano ko masasabi nyo? Gaya na sinasabi mo, yung sumuporta ka kay Marcos dahil sa mga Duterte, kanya-kanyang paniniwala tayo. So, ibig sabihin nun, gaya ng sinasabi ko mula kaganina, kaya tayo sumuporta dahil sa ligasiya ni Tatay Digong. Dahil ang Vice President niya, anak ni Tatay Digong. Tapos ako naman bilang anak ni Apple Lakay si Pangulong Ferdinand Marcos, sinusuportahan ko. Pero yung sinasabi natin na nagsisisi, ako para sa akin hindi ako nagsisisi. Kasi mula umpisa na nag-vlog ako, ang ikinakampanya ko ay Marcos Duterte. At ngayon kung magsisisi ako at sabihin ko na mali yung napili ko, paano na lang yung mga individual, yung mga subscribers at followers ko na teka, dinala mo ako dito, tapos dinala mo ako kay Bongbong Marcos, dinala mo ako kay BP Sara, tapos ngayon sasabihin mo parang nagsisisi ako. So, eto lang yan kabayan, sabihin ko sa'yo. Pangulong Duterte nakatapos ng termino niya. So bakit hindi natin pagbigyan muna si Pangulong Bongbong Marcos na makatapos naman ng termino niya? Sinasabi mo, lumalabas na parang kontrabida si mga Duterte. Sino ba nagpapalabas niyan? Di mga kapwa, mga influencers na mga nakasama natin doon sa unit team. Di sir, alam naman natin sir na ayan alam naman, kahit kayo alam nyo yan kung saan nagsimula yan Ako talaga, sa nakita ko, nagsimula yan doon sa confidential fund. Kasi parang, di ba, iniipit nila Hanggang sa si Sara Duterte, sige, hinayaan na. Then after that, sino nang iipit? Sino ba nang iipit? Nakita mo ba nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos against kay Sara? Ang problema kasi dyan, sir, hindi nga siya nagsasalita. Yun nga yung problema Di ba, pinsan nyo yan. Tapos siyempre under niya yan kasi ano lang yan, house speaker lang yan Tapos paano yun? Alam niya naman na si Sara talaga yung team niya. Gusto mo bang ipabuka sa akin na parang si Pangulong Bongbong Marcos walang isang salita, yung parang pinangungunahan siya ng ibang tao. Yun. Hindi naman pwedeng ganun. Kasi syempre kanya-kanyang karakteristik yan. So kung ano yung karakteristik ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin pwede ikumpara yung kay Pangulong Duterte. Kung strong personality si Pangulong Duterte, kung wala si Pangulong Marcos nun, sa ibang paraan niya naman ipapakita yung pagtatrabaho niya. Pero yung sinasabi natin na ako, hindi ako bulag-bulagan. Alam ko na mayroong mga kakulangan. Pero ang para sa akin lang, sa advokasya ko, is mamulat ang taong bayan. Sino ba ayaw ng bagong Pilipinas?
Di ba? O tanungin ko kayo, sino sa inyo kaya ng Pilipinas? Ito sir ha, lahat naman, kaya nga natin binoto eh. Alam nyo ba kung bakit ko binoto yan si Marcos? Ito talaga, to be honest ha. Sabi ko nung nagka-calcio survey ako, nakita ko nun eh. Kasi siyempre bilang isang Pilipino, nag-observe din ako kung ano ba talagang, bakit ibubuto ko yung si Marcos? Kaya nag-calcio survey kami nun, isa din ako sa nag-calcio survey. Tanong ko, sir, bakit nyo ibubuto si President Bongbong Marcos? Sabi ng iba, to continuity ng Duterte administration. Yung lahat ng mga ginawa ng Duterte. Pangalawa, baka daw maging katulad ng ama na magaling daw ang ginawa. Pero ngayon, nagtatanong kami, after 2 years na panunungkulan ni President, ang mga tao dismayado. Ang layo daw sa ama ng kanyang panunungkulan. Kaya nga, maraming nagsasabi na si President Bongbong ay bumaba na lamang. Yun ang haka-haka lamang naman. So, Ano po para sa inyo? Ako, para sa akin, imulat din natin yung mata natin na doon sa mga kakulangan na yun, malay naman natin napupunuan sa ibang paraan. Gaya ng mga proyekto na sinasabi mo, continuity. Ito, tingnan nyo yan, katulad ng reclamation na yan. No? Yung reclamation na yan, kanino ba nagsimula yan? Kay Pangulong Duterte, hindi ba itinutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos? Itong Dolomite Beach na to, wala pa naman Dolomite Beach, nagawa na to ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, napagawa ni Pangulong Duterte itong Dolomite Beach na to, ba't pinasarado ba? Patuloy pa naman itong pinapaayos ng pamahalaan at administrasyong Marcos. Pero ako, ikaw kabayan, ano yun eh? Ano mo yung opinion mo yan? At base sa sinabi mo, nakakapagtanong ka, ako mas gusto ko yung opinion ng mga kababayan natin, mailabas nila. Pero para sa akin, hanggat makawalang ebidensya katulad niya na sinasabi niyo na Pangulong Bongbong Marcos ay sunod-sunuran sa mga kung sino-sino mga tao, ay hanggat hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang bumibira sa mga Duterte, mananatili ako, ang suporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang yun. At hindi ako loyalista ng mga Duterte, hindi ako loyalista ng mga Marcos, loyalista ako ng bayan natin. Kasi lagi ko sinasabi, di ba, kailangan ang pinaglalaban natin ay yung bayan natin. Ito pa sir ha. Marami talaga sa ngayon na sabi ng ilan na mga sumusuporta kay Marcos, kay President, umuunlad daw ang ating Pilipinas, no, sa ekonomiya daw mga maganda daw man takbo. Sir naman, papaano natin, sabi nga ng mga kababayan natin na nagtanong ako, siyempre gusto ko talaga yung nasa laylayan talaga, tanungin ko kasi kung akin lang opinion, pangit naman yun. Pero maganda talaga na marami tayong makukuha ang opinion. Sabi nila, papaano nyo makitang umuunlad ang ating Pilipinas? Pagbaba ni Digong, ang presyo ng bigas, maabot ng 50. Ngayon, doble 70 na. O, di ba, kasi ang tao kasi hindi nakapokus dun sa May punto rin yung sinasabi mo, no? Pero, gaya ng sinasabi mo, nagtatanong ka sa mga tao, bakit sinasabi yung inflation daw bumababa? Di ba? Ang pinapakita ng administrasyon, napakababa ng inflation, pero hindi ramdam ng mga kababayan natin. So, meron kasing explanation yan na pag ating aaralin, ang inflation kasi, pwede mo sabihin na bumaba yan, pero hindi mararamdaman ng mga Pilipino kasi meron silang mga trabaho. Kasi yung inflation na tinatawag, yung mga basic needs, commodities na dapat makonsumo ng ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin, bakit nakakabili ng 70 bigas yung mga Pilipino? Kasi meron trabaho. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung presyo ng bigas dahil mataas, hindi totoo yung sinasabi na mababa yung inflation. So yung inflation na yan, kaya nakakabili dahil merong work empowerment, may mga trabaho. Kasi kung walang trabaho, hindi makakabili ng mga bigas, hindi makakabili ng ulam, makakabayad sa kuryente, makakabayad sa tubig. Hindi talaga masasabi na bumababa yung inflation. Kaya bumababa kasi may pambili, may trabaho. So hindi ba tayo magiging masaya kung may mga trabaho mga Pilipino? Sir, hindi naman kasi lahat ng Pilipino merong magandang trabaho Yung iba nga, di ba yung pinangako ni although nakita ko naman yon, yung 20 pesos na bigas. Sabi niya, pangarap pa, kumbaga, sisikapin natin na abutin yung 20 pesos na bigas. Tapos lately lang, ewan ko ilang buwan na rin nakakaraan, so parang nagsabi siya na although malapit na daw umanong maabot yung 20 pesos, kunting panahon na lamang. Kasi sabi niya, meron na daw umanong 25 pesos. Ngayon pumunta ka sa merkado, pinakababa yata 40 40-50 Masyado pang bugok yun. Hindi naman kasi simula nung usapin ng mga bigas na yan, problema yan talaga, mga hoarders, problema yan, mga importasyon, problema yan, lalong-lalo na sa sinasabi mo na walang magandang trabaho, nasa tao din yan, di ba? Pero ako para sa akin, kabayan, ito, hindi ko kinokontra yung sinasabi mo. Ang para sa akin lang dito, kung gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, magsumikap ka, di ba? Hindi naman natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno. Pero tama ako, naniniwala ako dun sa sinasabi mo, sa punto mo na marami na ang ayaw sa administrasyon. Pero para sa akin lang,
ano ba yung may tutulong ko? Kung ako ba makikigulo pa sa mga tao dito, nasasabihin ko na tama, mali ako ng binoto ko. Ano ba may tutulong sa ano nun? Kasi tandaan nyo, sa linggo may EDSA revolution na naman. Ilang revolusyon na naganap dito sa Pilipinas? Na bago ba yung Pilipinas? 'Di ba? Ang dapat nating itatak sa isip ng mga kababayan natin, akma at tamang kaisipan. Simulan natin yung pagbabago sa sarili natin. At kung yung gobyerno ay wala talagang naitutulong sa atin, hindi naman bulag ang sambayan ng Pilipino. Yan ay magkakaisa upang sabihin yung sa loobin nila na ayaw na namin sa administrasyon na to. Pero sa ngayon, hindi ako naniniwala, kabayan, no? Meron talagang mga hindi satisfied.